And our church, Harvesters Baptist Church Calamba, is our church. Not only our church, it is this is the church that God has given to us. Amen. Kaya nga, we so be thankful to God that all of us, dinala tayo dito sa Panginoon, ng Panginoon sa church nito. Amen. Kung titignan nyo, we have differences in each other, but because of the Spirit that dwells in us, nagkakaisa-isa tayo. Amen. We have unity because of God. Be committed to your church. This consists of 4 things. Subpoint letter A, committed to church attendance. Sabi nga po ng Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another so much the more as the day approaching. Alam niyo ba mga kapatid, in Myanmar is well known as a Buddhist country. And sometimes, nakakahiya tayo pang mga Kristiyano. Sila very serious sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyos. Subalit tayo mga Kristiyano, tinatamad pa magpunta sa church. Sana mga kapatid, in our family, hindi po natin maririnig sa ating mga anak, nanay, tatay, linggo ngayon, pupunta po ba tayo sa church? Sana po, going to church is not a big deal for us. Ayaw po sa atin. Because, magkano sa akin kanina, God has given us 6 days to work. And Sunday, sana ibigay natin sa Panginoon. Dahil hindi ito talaga para sa atin. Hindi ito ay para sa Diyos. At sana mga kapatid, we must be committed attending the church service. Kahit mainit man yan, rain or shine, sana matagpuan tayo ng Diyos para sa church. Amen. At hindi tayo matagpuan ng Panginoon kung saan-saan. Kaya sinabi kanina, marami mang gawaing bahay, marami mang tayong labahin, marami tayong linisin sa ating bahay, or marami tayong trabaho, iwanan natin lahat yan. Because Sunday is the only day that we can serve and give thanks to the Lord. Amen. At sana, Saturday evening pa lang, nakaprepare yung ating natin. Para Sunday morning, hindi tayo trouble. Okay? Na Sunday ng umaga, saka pa lang natin hahanapin ang ating Bible, hahanapin ang ating mga megas, okay? Ang ating sapatos, ang ating susuot. Kaya nga po, mga kapatid, lagi ko po pinapaalalahanan ng aking mga anak. Sabado pa lang ng gabi, ihanda nyo na yung mga gamit. Para sa umaga, hindi kayo nagmamadali. Okay? Not only your things, but also prepare your heart. Amen. Kasi pag tayo ay hindi prepare ang ating puso, anumang preaching ang ating mapakinggan, anumang ganda ng turo ang ating mapakinggan, at ang ating puso ay hindi tama, at ang ating puso ay wala dito, hindi mo tayo mahamon, hindi mo tayo mag-invest sa salita. Sana pa mga kapatid, we must be committed in our church attendance. And not only Sunday, and if you have time and opportunity, also prayer meeting is important.
Because the God that we serve on Sunday is also the God that we serve during prayer meeting. Amen. And during prayer meeting, that is the only time that we can hear all the petitions, the prayer requests of our prayer. Na pwede natin tulungan sila sa pananalangin. Because we believe that prayer is power. Right. And our God is an answer. Mga kapatid, not only be committed to your church attendance, sub-point letter B, be committed to church work. How many people did you talk to this week? And how many did you talk about Christ? And how many friends did you invite this week? In our everyday life, especially our young people, lagi natin nakakasalamuha ang ating mga classmates. Okay? Lagi natin silang nakakausap. Have you got an opportunity to tell them the gift of salvation? Have you shared to them the Word of God? Have you tell them how God changed your life? Not only in school, how about in our workplaces? Meron na ba tayong mga kapatid na sharean ang salita ng Panginoon? Kaya mga kapatid, if all of us be committed in our church attendance, be committed to our church work, malaki po ang magagawa ng ating simbahan. Amen. Okay? And salamat sa Panginoon, way back 2016, nung kami ay dumating dito, ito pa lamang. Yan exhibition pa yan. Narito na ang ating mga kapatiran. Subalit ngayon, ito na tayo. Amen. Kahit hindi ba natin division, pag tayo ay nagsama-sama lahat, kulang pa yung ating utuan. Right. Okay? All of this happened because all of us are committed in our church. And we thank God we have a pastor that are committed in the growth of our church. Mga kapatid, sana po huwag tayong mahihiya na i-share ang salita ng Panginoon sa ating mga workmate, sa ating mga classmate, and to the people around us. Not only committed to the church attendance, committed to church growth, and letter C, committed to church needs. Amen. Malachi chapter 8, verse 8 to 10, sabi ko dito, will a man rob God? Yet ye rob me, but ye say, where will ye rob thee? In tithes and offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all tithes into the storehouse, that ye may be meat in mine house, and prove thee now wherewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be a room enough to receive it. Mga kapatid, all of us, sana po maging committed tayo sa pangailangan ng ating simbahan. Amen. Because we cannot deny that this church need money for our expenses. Right. Sa electricity bills pa lang natin, ginagamit natin dito. Involved money natin. Sa mga ministries that our church have. At
ating mga Bible studies, children ministries, mga outreaches. Hindi naman po basta pupunta sila pastor doon na hindi magkakasunod. Right. Diba? Hindi naman po sila basta pupunta doon na hindi papakainin yung mga bata. Hindi pa may laliyan. Okay? Alam niyo po mga kapatid, marami po pangailangan ng ating simbahan. Right. And all of us, if we will be committed sa pangailangan ng ating simbahan, then our church will continue and our church will grow. At marami pong magagawa ang ating simbahan. Mga kapatid, in Malachi chapter 8, verse 10, hindi lang po pinag-usapan dito yung tithes and offering. We need to be committed to giving to the church. It's more than tithing. It's supporting the church with our love, our prayers, our time, and our availability. And even our finances. Kasi kung may pera ka nga, wala ka naman time. Diba? Hindi ka rin magagamit. Kaya nga, the greatest ability is our ability. Amen. Kaya nga, papasalamat tayo sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay mapagbigyan sa ating simbahan. Amen. He sustained our church because alam niya kung ano yung ating pangailangan Right. dito sa ating simbahan. Let me tell you a story using 4 typical church members. At hindi ko ito pinangalanan ng mga pangalan. Okay? And I name them everybody, somebody, anybody, and nobody. Ano mga pangalan? Everybody. Everybody, Somebody. somebody, anybody, and nobody. Okay. Ito po yung storya. Okay, there was an important job to do, and everybody thought that somebody would do it. Okay? Anybody could have done, but none of them did it. So, it didn't get done. Somebody get angry. Because it was everybody's job. Everybody thought for sure that somebody would do it. But nobody asked anybody. Okay? In the end, the job wasn't done. Naganda po yung point. Ulitin ko po yung story, ha? Kasi po, kung binabasa ko ito, nakakapagod. There was an important job to do, and everybody thought that somebody would do it. Anybody would have done it, but none of them did it. So it didn't get done. Somebody get angry because it was everybody's job. Everybody's job. Everybody thought for sure that somebody would do it, but nobody asked anybody. In the end, the job wasn't done. And everybody blamed somebody when nobody asked anybody. Kaya mga kapatid, we must have discernment from God. Right. Kung sa tingin mo na ikaw ang kinakausap ng Panginoon na gawin mo, just do it. And God give the increase. Amen mo ba? Amen. Hindi yung iniisip mo, may iba naman gagawa. Kaya, mangyayari yan. But at the end, walang nangyari.
Dahil nga, iniisip ng isa, ay, kaya ni kapatid yan. Ay, gagawin ni kapatid yan. And iniisip ko ni kapatid, ay, hindi ko naman trabaho ko, kaya ni kapatid. So, nakita niyo po yung point, mga kapatid. At the end, wala akong nangyari. Because, wala akong nag-initiative. Wala akong discernment kung ano yung dapat gawin. Kaya mga kapatid, if God speaks to you, na alam mo na magagawa mo, just do it. And God will do this. Mga kapatid, not only committed to church attendance, not only committed to church growth, not only committed to church needs. Mga kapatid, bago ko ituloy yung subpoint the other day, naalala ko lang isang kwento way back nung nasa Vietnam pa kami. Because nung po kami nasa Vietnam, our church, sila po yung nagbubog po sa mga pumupunta doon. Because kung time po yun, uso po yung pumunta doon just a tourist. They enter as a tourist at nakikipagsapalatan po sila ng magandang ng trabaho. And our church, dahil our church is able to rent a 2-story house, which our pastor, Pastor Larry Lomanglas, and his family, kung sila nakatira, there was a spare room. Ayun yung room para doon sa mga tao na dumadating sa church na naghahanap ng work na walang matutuluyan because they are not able to rent an apartment or a flat. So, doon po namin pinatutuloy. Then, at the same time, habang sila nandoon, kung di po sila manampalataya, sinesinan po namin ang Word of God. And salamat sa Panginoon, sila po ay naligtas. And then, habang po sila walang trabaho, mga kapatid, every prayer meeting, they request na sila yung trabaho. Ngunit, ang nakakalangkot, mga kapatid, after that God answered their prayer, at nagkaroon na ng trabaho, nalimutan po nila ang Panginoon. Why? Wala po yung commitment. Talagang nung wala pang trabaho, nakakasipag umatay ng church. Nakapakaaga sa pagpunta sa church. Bakit hindi mo magiging maaga? Kasi yung church namin, nakakalimutan po yung kasi. Doon po sa church. Okay? Ba't po nagtatrabaho na sumasahod na ng maganda, nalimutan niya na ang pagpunta ng church. And even, totally vanish. At hindi na po bumalik. Kaya mga kapatid, nangyayari yun because they don't have commitment. Okay, patuloy po natin mga kapatid. Committed to soul winning. Some point letter B. Sabi mo sa Proverbs chapter 11, verse 13, the fruit of the righteousness is a tree of life, and he that willeth soul is wise. Amen? And ito po yung command sa atin, our Great Commission in Matthew chapter 28, verse 19, sabi po ito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ayan po sabi. Matthew chapter 8, 28, verse 29. Be committed to soul winning. Kaya nga po, salamat po sa ating mga kapatiran na nagpapagamit sa Panginoon sa pagtuturo sa ating mga kapatid. Marahil, isinasagad din nila yung mga gawaing bahay kung tayo para samahan ang ating pastor sa pagtuturo sa mga bata. Okay? And really thank the Lord for their commitment. They are committed
na magpagamit sa Panginoon. Okay? Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong mga teachers na take turns sa magtuturo sa mga bata para may kapalitan dito ang ating Sister Lucas. And we thank the Lord to our pastor na talagang merong puso sa pagbibig ng kaluluwa ng tao. And we should be thankful to our pastor. Kasi kung wala sila, kung hindi sila ginamit ng Panginoon, wala tayo dito sa Lord. Kaya mga kapatid, some say, I can talk to people about the Lord. But they have no problem talking anything else. Kapag chismis, galing. Pero pag salita ng Panginoon, hindi mapagsalita. Do you know, mga kapatid, that gospel comes from the word gossip. Isang magandang chismis. Kaya nga gospel. Okay? Sana, kung tayo ay matatas sa mga bagay sa mundo, sana maging matatas din tayo sa pag-share ang salita ng Panginoon. At sa mga tao nagsasabi, hindi sila makapagsalita, hindi nila alam ang mga verse sa Bible. Sino po may kasalanan yan? Marahil, hindi po. Kaya nga sabi ko ng 1 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved to God, a workman that needed to be ashamed, rightly dividing in the word of God. Ganun din po sa James chapter 1, verse 5. Kung wala pa tayong katalinuhan, ang sabi ng James chapter 1, verse 5, if any of you lack wisdom, let it of God. Let him ask of God, that God give it to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given. And also in James chapter 4, verse 2 and 3, yet ye have not because ye have asked not. Ye ask and receive not because ye ask amiss. And Matthew chapter 7, verse 8, for everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, to him that knocketh it shall be opened. Alam niyo po mga kapatid, all of this, it boils down to God. Kung wala po tayong katalinuhan, sabi ko ng James chapter 1, verse 5, tanungin natin ito. Bakit minsan ang hinihingi natin ay hindi binibigyan ng Panginoon? Dahil ang hinihingi pala natin ay hindi kalooban. Mga kapatid, be committed to our church. Be committed to church attendance. Be committed to church growth. Be committed to church needs. And be committed to serving. Kaya nga, salamat sa Panginoon, marami tayong mga resources, marami tayong mga trucks na pwede natin gamitin. Na kung di man tayo makapagsalita, just pass it. Alam niyo po mga kapatid, ang gusto ng Panginoon ay magpagamit ang tao. And God will do this. Nakakatutunan po tayong letter B, pero hindi po natin nakikita yung letter C. And lastly, mga kapatid, not only be committed to God, be committed to family, be committed to your church, and also, lastly, be committed to your pastor, to his family, and their well-being.
Alam niyo po mga kapatid, salamat po sa Panginoon, we have a full-time pastor. Right. Dahil po kung ang ating pastor ay nagtatrabaho, hati po yung kanyang atensyon. Hati din po yung kanyang kaisipan. Hindi po siya marahil makapag-focus sa magandang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. And marami na rin po ako nakita ng simbahan mga kapatid na pastor ay nagtatrabaho at the same time nagpapaskor sa isang simbahan. Alam niyo po, napakahirap po ang ganung sitwasyon. But we praise and thank the Lord. Dito sa ating church, we have a full-time pastor. Amen. At sana mga kapatid, all of us, we should be committed sa kanilang pangailangan. And we really thank the Lord sa mga kapatiran nung wala si Sister Eunice, yung mga kapatiran na nag-i-invite yung pastor at sa kanyang dalawang anak para mananghalian sa kanilang bahay. And salamat sa mga kapatiran natin talagang ulitin sa welfare ng ating pastor. Because we cannot deny na kagaya nga po ng sinasabi ni Pastor, it is not normal sa isang jeep na puno ng pasahero na walang driver. Di ba ba? But it's normal sa isang jeep na walang pasahero na merong driver. And we really thank the Lord na meron tayong pastor na talagang nag-care sa bawat sasakyan. Inaalala tayo sa time na meron tayong mga pagsubok, nag-pray tayo. Sa time na tayo ay down spiritually, nag-pray tayo. And even sa lahat, every Sunday, pinapakain tayo. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, huwag tayo pumunta sa restaurant kapag tayo kakain. Diba, hindi tayo makakain, hindi tayo magbabayad. It's very simple mga kapatid. Kung wala tayong pambayad, hindi tayo makakain. Ganun din po din sa ating simbahan. We are here, filled by the Word of God. Sana, bawat isa po sa atin. Mag-care. Mahalin natin ang ating pastor, ang kanyang pamilya, at din maging suportahan natin yung pangailangan natin. Kasi kung magtatrabaho ang ating pastor, marahil yung ibang ministry, hindi nila magagawa. Because yung time niya ay atin. Okay? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi dahil ako po ngayon ang isip. Ito po ay nilagay ng Panginoon sa ating puso para po sabihin sa bawat sa atin na wala tayong ibang mamahalin at aalagaan na ngayon, nakagaya na pagmamahal natin sa ating pamilya, sana mahalin din po natin ang ating pastor at ang kanyang pamilya. Kagaya ng pagmamahal natin sa ating pamilya. Because without our pastor, wala pong gagamitin ng Panginoon para tayo pakainin. Yes, we have leaders, but iba pa rin yung Joseph, tinawa. That's why we should be committed to our pastor, and his family, and the church. And we thank God for this church. Nakikita ko ng pagmamahal at pagkalinga sa ating pastor. And we praise and thank the Lord. God enables us para sa ganun din, padaloy natin yung biyaya sa ating mahal na pastor. Mga kapatid, be committed to God. Secondly, be committed to our family. Thirdly, be committed to your church. Be committed in church attendance. Be committed in
in church growth, in church needs, and be committed to soul winning, and lastly, be committed to your pastor, his family, and the Lord. Tayo po ito yung lahat, at tayo po yung manangin. Ama namin Diyos na makapaginiyang po sa lahat, maraming salamat sa umaga nito, sa mensahe na binigay po sa amin. Salamat po Panginoon for using me as your mouthpiece. At salamat din po sa bawat kapatira na nakinig ng iyong mga salita. Nawa, ang iyong mga salita ay naging magandang paalaala na kami ay nahamon ng iyong mga salita. Habang ang ating pong mga patay na kapikit, ang ating mga kulit na tayo, anak ko mo, maraming po natin ang mas. Natin magpapatuloy, napagandang mensahe na pinapakinggan ngayong umaga. Kumusta po ang ating pong commitment sa Panginoon ngayong umaga? Are you still committed to God? Are you still committed to your family? Are you still committed to your church? And are you still committed to your pastor and his family? Mga kapatid, maraming umaga. Nakita natin ang ating pagkukulang. Yes, nagkukulang tayo. Sometimes, nakakalimutan natin yung commitment natin. And sometimes, hindi tayo nagiging committed. Yes, bago mo magawa yung number 2, number 3, and number 4, tama yung point number 1. Sa Diyos tayo maging committed muna. Because as you learn how to be committed to God first, madali na lang po yung mga susunod na bagay. Sometimes, committed tayo sa ibang bagay, pero sa Diyos hindi tayo committed. Sometimes, committed tayo sa work natin, sa church hindi tayo committed. Sometimes, committed tayo sa school natin, hindi tayo committed sa church. Committed tayo sa mga activities ng church ng school natin, or sa anong bagay. Sometimes, yung mga bagay na para sa Panginoon, nakakalimutan natin. Sometimes, committed tayo sa mga bills natin monthly. Kailangan natin magbayad ng tubig, kailangan natin magbayad ng ilaw, kailangan natin magbayad ng bahay, kailangan natin magbayad sa mga kailangan bayaran. And we need to be committed on that. Pero minsan, hindi na tayo committed sa giving natin sa Panginoon. You know what? Ngayong umaga, pinaalalahanan tayo ng Diyos, ibalik natin yung commitment natin sa Panginoon. If God speaks to you this morning, pwede kang lumapit, manalangin ka sa Panginoon, na sabihin mo, Panginoon, I want to be committed again. I want